Good evening. So, ayun, nandito pa rin tayo sa Hong Kong. Charis, hindi pa sumusuko ang Disney Princess. Ito na nga ang chika. Ay, by the way, shoutout nga pala kay Chibi Mariko Chan. Hindi ko na kasi ito in-edit, kaya hindi ko mapakita yung niya, yung comment niya sa isa kong post. Nagsusubaybay siya, kaloka. Sana wag mo kong tularan sana wag mo kong tularan sa mga maling ginagawa ko sa buhay ko. At saka, maging halimbawa sa'yo yung mga pinagdaanan ko, ha? Tulad na itong pag-Hong Kong ko, hindi ko alam kung tama ito o mali. Pero, ito pa rin tayo at lumalaban. Shoutout din nga pala kay Joy, my best friend. Isa sa mga best friend ko na nasa Pilipinas. Thank you sa palaging pag-response, pag-push, at saka pag-paniniwala sa akin. Ang dami ko kasing iniisip. Paulit-ulit ko naman sinasabi na hindi ko sure dito, alanganin ako dito. Pero so far, yung trabaho is okay naman. Yung bata is malambing na sa akin, habol na sa akin, ganyan. Kaso, 16 to 18 hours ang work. Tapos, madalang ako mag-off kasi sabi ng amo kong babae, needed nila ako kapag weekends. So, oo lang tayo kasi ayun naman yung sabi natin sa interview na okay lang sa atin. Sabi ko pa nga doon, dito nga ma'am sa Saudi, wala akong day off, 2 years straight hindi ko naman akalain na pagdating dito is iba yung trabaho ba. Sobrang nakakapagod. Nakakasuko. Sinusulit yung pasahod. Oo, laki ng sahod Pero yung ano ba? Ano bang magandang term? Basta, hindi ko ma-explain. Pero ramdam ko. Yung sa umaga, kagigising mo palang pagod ka na. Tapos, may mga oras pa na maiyak ka na lang. Or maawa ka sa sarili mo na parang nabuhay ba ako para mahirapan. Pero ramdam ko talaga yun, guys. Lagi ko lang pinagpipray kay Lord na bigyan pa ako ng kalakasan ng katawan palagi. Wala na yung pasa, gumaling na yung lamog. Tapos medyo namayat ako. Yung mga malalaking binti ko dati tsaka braso, wala na, nagsiliitan na, nagdaylayan na. Iniisip ko baka ang laki ng sahod ko, pampagamot ko lang din. Hindi, wag naman po, Lord. Pero bukas is my day off at pupunta ako sa church kahit wala akong pera. Kasi sabi nung isang taga dito lang din, sabay daw ako sa kanya. Sagot niya daw ako. Pero babawi ako doon pag pera na ako. Gusto ko doon sa church na yun. Kasi maraming Pinay. Tapos, yung maa-unwind ka ba? Tapos, mababait yung nakapaligid sa'yo. Ipag-pray over kanila. Ipupush kanila sa ano mo. Hindi kanila ikukonsintihin na porkit nahihirapan ka or nag-emote ka. Tagagatungan nila. Hindi. Doon, lagi nila sinasabi na kaya yan, pag-pray mo lang, ganyan. Parang ang sarap nung nila ka-vibes, ganun. Hindi mga nega, kasi ako negative na akong tao. Doon is more on positive side, tsaka may maipipursue ka, ganyan. Tapos, maganda rin yung meron kang mga ganung kakilala. Pag dito ka sa Hong Kong, maganda rin yung mga ganung grupo na samahan. Maliban sa mga kaibigan mo, maganda rin yung meron kang kakilala sa mga church. Kasi in case of emergency, pababain ka bigla or bigla ka i-terminate, meron kang malalapitan. Diba? May matutuluyan ka. And then, ang ganap ngayong araw is, nag-general cleaning lang ako. Simula CR nila palabas. Tapos sa hala na medyo maluwag. Tapos lahat yun nilinis ko. Pati yung mga divider, mga laman ng divider. Tapos huling-huli na yung kusina. Pati yung ref.
ang binagalang ko nung una, tapos nung eto, alas 10 na ako natapos, may pilinansya pa ako. Tapos ang dami kong nilabahan na basahan kasi maghapon, 'di ba? Nilinis ko lahat, nagpalit-palit ako ng basahan kunyari sa kusina, sa kwarto, sa sala, iba-iba yung mga basahan na ginamit ko. Sobrang ganda ng araw ko. Ang naging ano lang is nabasag yung base ng halaman ni Madam kasi nagsampay ako doon sa labas nung kubrikama ko. Anyway, bago siya, may dinosaur. Ito yung bigay sa akin ni Popo na set. Tapos yung isa is nilabahan ko. Ang siste, hinangar ko siya. Ang hangin pala nung mga bandang 11 or 10 na. Ang hangin sa labas kasi kahapon nag-uulan. Tapos, ngayon, mahangin. Mga patuyo na siguro yun, or tuyo na siya. Kaya sobrang, nung lumakas yung hangin, hinangin siya. Hindi ko na nakita. Hindi ko na nakuha. Tapos, bago siya nalaglag doon, sa balcony, putya, tumama pa siya sa isang halaman na nakalagay sa stante. Ano kasi yun eh? Sa stante, merong halaman na malaki, tas maliit, tas malaki. Yung tinamaan niya yung pinakamalaki dun sa taas. Buti hindi nahagip yung merong cherry. Meron kasi dun halaman si Madam, may bunga. Buti hindi yun yung nahagip. Ano talaga ako, bibinggo na talaga ako. Una yung straw na wala ako. Tapos, pangalawang sita niya sa akin yung fruits daw ng bata, ibang sangkalan daw gamitin ko. Kapag ginamit ko daw to sa meat, dapat ito sa fruits. Ayun, nami-mix up ko minsan, nakakalimutan ko. Pero malinis naman lahat yun. So, ayun, reminder niya rin sa akin. Tapos, eto, nabasag. Pero wala ako nun sa eksena, ha. Nasa kusina ako, nagsasalang ako ng labahan. Talagang malakas yung hangin. Tapos, sinend ko sa kanya yung picture ng nabasag bago ko imisin. Tapos sabi niya, okay, next time wag ka na lang magsampay doon. Sabi niya ganun. Sabi ko, sorry madam. Sabi ko, hindi ko alam malakas yung hangin ng ganitong oras. Kanino wala naman masyado. Sabi ko ganun. Tapos ayun. Tapos tinanong ko siya kung itatapon na yung pot na nabasa. Sabi niya, okay. Tapos maghapon, yung ulam ko kahapon na sabaw, ang dami kasi nung naluto ko. Ako na nag-prepare kahapon. 3 dish yun. Nakain naman nila, naubos naman. Tapos, ang dami natirang sabaw na may mga laman. Tapos, winter melon na sinabawan yun. Ang dami natira. Kaya, ayun, inulam ko ngayon. Tapos, yung chicken wings na natira din kahapon, hindi ko rin nakain. Kasi, ang dami nila hindi sila nagkakanin, puro ulam. 3 dish yun. Isang gulay, isang meat, tapos isang soup. Ganun gabi-gabi, ako nagkakanin ako, bumili ako ng sarili kong bigas, diba? Ayun, lahat yun ulam. So, kagabi, ang kinain ko lang is yung gulay, tapos tumikim ako ng onting, para siyang adobo sa atin, na baboy. Tapos, mix siya ng baboy, itlog, tapos chicken wings. Papakuluan mo lang siya sa marinade ng 20 minutes. Tapos, ayun, okay na yun. Ayun lang ang kinain ko kagabi. Kaya ang dami ko natirang ulam para sa ngayon. Bigas na lang ang prinobide ko. Tapos sabi niya, bago siya umalis is, okay lang naman daw na magluto kung gusto ko. Tapos kung aalis ako ng Sunday is i-chat ko siya bago ko umalis. Tapos tubigan ko daw yung halaman pati yung nabasag. Tapos pagbalik ko is mag-chat ulit ako kasi bukas sila ng gabi uuwi. Bali, kaninang umaga sila umalis, tapos isang gabi sila matutulog doon. Tapos bukas ng gabi sila uuwi. Kasama yung bata. Sabi niya nga sa akin, iiwan kita. Nalulungkot siya. Sabi ko, oh no. Sabi niya, don't be scared. Kasi lagi kong sinasabi sa kanya, huwag mo kong iwan pag magbubukas ako ng ilaw dito. Sabi ko, don't leave me alone. I will open the lights. I'm so scared. Gumaganon ako. Kala niya, eme-eme ko lang yun. Pero totoo yun. Takot ako magbukas ng ilaw mag-isa. Doon kikilambutan ako. Tapos,
siguro mga 3 days akong gano'n nagpapasama sa kanya. Ngayon, parang natatak na sa kanya na natatakot ako na mag-isa dito. Sabi niya kanina bago siya umalis, don't be scared. We will not turn off the lights when we go out. Sabi niya ganun. Sabi ko, thank you. I will wait for you. Sabi ko ganun sa kanya. Sabi niya, I'm going on a holiday. Sabi. Malambing si Ashley. Lalo pag kami lang. Makulit pero malambing. Tapos one time sabi niya sa akin, umiyak kasi ako. No? Sobrang bigat ba ng ano ko, ng pakiramdam ko. Okay lang yung, okay ako physically, mentally, ganyan. Pero kapag madidrain ka kasi, mapapaisip ka, tapos makukwestiyon mo pa yung sarili mong desisyon. Ay, wala naman ako masyadong pinagsisisihan. Pagod, legit yung pagod dito sa amo ko. Hindi ko nilalahat sa buong Hong Kong, pero dito sa amo ko is ramdam ko talaga yung pagod. Maraming malayo sa dati kong trabaho. At tinatanong pala nung isa na nag-comment sa FB ko is kung saan mas okay. Sa totoo lang, okay yung trabaho ko dito kasi hindi naman ako minamaltrato, hindi ako ginugutuman, hindi ako overwork. 18 hours, pasok pa yun. 16 to 18 hours, pasok pa yun. Mayroon nga iba dyan, halos 3 hours lang tulog, walang pagkain, na-hospital, nati-terminate na maaga, kararating lang, terminate, ganun. So, okay ako in general. Yung mga nararamdaman ko is may personal ko na yun. Mga isipin ko, mga doubt ko sa sarili ko. So far, walang reklamo sa akin na ano yung amo ko. Puro reminder lang. Tapos yung bata is malapit na sa akin. Okay dito sa Hong Kong, nakakapagod lang. At okay din yung inalisan kong amo sa Saudi. Doon naman is marami rin akong isipin. So far, okay naman lahat ng trabaho ko. Ako lang pala talaga yung maraming no. Hindi kasi dati, pinagpipray ko. Sabi ko, Lord, gusto ko maranasan ng buhay. Gusto ko makaranas ng ibang bagay habang inaayos ko yung buhay ko, habang pinapursue ko yung mga pangarap ko. Ayun talaga yung prayer ko dati. Tapos, eto, nag-grant. Hindi ko akalain ganito kapagod. Pero, makapiniprepare lang ako ni Lord sa mas malaking blessing, di ba? Pinapatatag niya ako or binibigyan niya ako ng mas marami pang rason para magpatuloy palagi. Ganun. Kasi, pag mga ganitong hard times, mas nakikita mo yung mga taong mas maaasahan mo talaga. Mga hindi mo pala maaasahan. Alam mo yun? Tapos, doon ka mag-isolate, doon ka mas magiging independent. Alam mo yun? So, saan ang mas ma-okay na trabaho? Parehas lang okay. Namimiss ko yung Saudi. Namimiss ko yung routine ko doon na mahaba yung pahinga. Pero kasi walang day off doon. Tapos mababa yung sahod. Dito is onti yung pahinga, pero paldo naman sa sahod. Diba? Tulad ngayon, unang salary na makukuha kong buo, halos nasa 40K. Oh my God. Pero hindi ko mahawakan. Ang bayad yun. Pero ang laki nun, diba? Sa Saudi, isang buwan at kalahati mong tatrabahuhin yun. Pero dito, yung pagod mo, pang isang taon. Isang buwan. Pero may iba kasi, naswerte talaga sa amo. Yung weekday sila may day off, tapos unti lang yung trabaho. Yung isa nga nakakausap ko si Merlin, gusto niya ako makita. Kasi hindi kami magpang-abot ng off kasi siya, minsan weekday siya i-off o kaya weekend. Depende sa amo niya. Tapos sabi niya, "Be, pahinga ka na?" Sabi ko, "Hindi pa eh." Sabi niya, "Ako, pahinga na. Unti lang ginagawa ko dito." Ganyan. Sabi ko, "Swerte mo." Sabi ko, "Sana ako din." Pero okay rin naman. Masakit lang sa katawan. Pero lahat naman ng bagay is mahirap sa una, di ba? Pero nagda-doubt pa rin talaga ako sa sarili ko. Question ko kasi yung ko, tama ba to, Lord? Tama ba tong decision ko? Baka mali yung ko dati. So,
Um, sa mga susunod na kabanata pa natin malalaman. Sa mga susunod na buwan pa natin malalaman kung tama o mali yung desisyon. At sana maging maayos ng lahat, no? Pagod na ako sa buhay. Gusto ko lang magkaroon ng maayos na buhay, pero parang ang hirap. Pero hindi ko na ipipilit. Kung anong will sa akin ni Lord, doon ako. At minsan, ramdam ko hindi ako masaya. Minsan naman, feeling ko okay lang ako. Naninimbang pa. Pero katagalan, masasagot ko rin to. Update ko na lang kayo. Uy, dun sa nanonood sa akin mula sa kung saan man. Hindi ko alam kung nasa Saudi ata siya or nasa Pinas. Nag-iisip siya mag-abroad. Kung makakuha ka ng magandang amo sa unang kontrata mo, kung sa Middle East man yan, or mag-direct ka dito sa Hong Kong, alagaan mo na. Ako kasi ngayon naiisip-isip ko na kung tama ba yung decision ko dito sa Hong Kong. Kasi dati yung sa amo ko, parang pwede ko naman palang pagtsagaan yun. Tapos, maunti man yung progress, at least, may progress ka. Kesa dito na lahat ng bagay mabilis, lahat ng bagay dapat on point, nakakapagod. kaya ako napapaisip. Pero, pag na-survive ko naman to, mag-isang buwan na ako sa Monday. Pag na-survive ko ng 3 months, dun ko malalaman talaga kung pasok ako sa banga or ligwak. Kasi may provision dito eh. Tapos, ang isang warning pa sa akin, dun sa school ng alaga ko, may nakakausap kasi ako nung tomboy. Kakilala niya yung dating katulong dito sa pamilya na to. Sabi niya, pagdating ng 3 months, magbabago yung ugali ng amo mo, mag-ingat ka. Tapos sabi niya, ang ugali ng amo mo is komplikado. Sabi niya gano'n sa akin. Totoo, komplikado yung babae. Marami siyang anik-anik. Dapat ganito, dapat ganyan. Lalo pag para sa bata. Naiintindihan ko naman, ano niya yun. Pagdisiplina niya yun, pagpapalaki niya yun. Pero minsan sobrang daming ik-ik. Lalo nung, nakwento ko yun sa inyo, diba? Nung umihi yung bata dun sa party na pinuntahan namin. Ayun, yung bag, ang daming laman na hindi naman kailangan, tapos ang hirap kunin ng short. Nakaka-stress. Puro ihi na yung anak niya. Titingnan lang ako. Pero trial din siguro nila sa akin yung kumahandle ko. Anyway, lahat naman ng bagay natututunan, diba? Kung para sa akin to is magiging maayos ng lahat hanggang sa huli. Pero kung hindi, tatanggapin ko yun. Magpapasa Diyos ko lahat. Sabi ko nga lagi kung anong will mo Lord, dun tayo. Hindi na ako yung magdidesisyon. Dati kasi ako na nagdesisyon. Gusto ko ganito Lord, gusto ko pumunta daw, gusto ko maranasan. Ngayon, nandito na ako. Pagod. Pero carry lang, diba? At least, nararanasan natin yung mga dating iniisip lang natin, pinag-overthink. At ang buhay naman is about memories, experience, diba? Hindi naman tayo makakaalis dito ng buhay. Lahat naman tayo makaka-exit ng earth ng Peggy Bells. So, better i-experience na lang natin yung mga gusto natin, i-pursue natin yung mga gusto natin. At the end of the day, yung may iwan mong legacy, ayun yung magpapaalala sa tao, magpapanatili sa iba. Nabuhay ka kahit nakalipas na yung kamatayan mo, hanggat naaalala ka ng mga tao. Buhay ka sa puso't isip nila, diba? Yung may iwan mong legacy, yung may iwan mong memories, yung may iwan mong experience with them, lalo sa pamilya o kaya mga kaibigan mo. Siguro ayun yung magandang maidadahilan ko ngayon. Ayun yung magandang maidadahilan ko ngayon. Pero seryoso, minsan di na ako makahawak ng cellphone. Ayun yung pinakatumatak sa akin na
Ang buhay para ma-experience, diba? Hindi para magmukmuk ka dyan, mag-focus ka sa pagkita lang ng pera. Magandang maranasan yung mga bagay-bagay. Mahirap sa una. Pero baka hanggang huli to mahirap. Di ba tayo sure? So, ayun, matutulog na ako. Nag-vlog ako kasi walang net. Di ako makaano sa bahay, makatingin sa CCTV. Pero bukas, tatry ko pag pumunta ako sa labas. Tatry ko rin dun. Pakita ko sa inyo yung lugar. Sana makapunta ako dun sa bandang seaside. Ang ganda dun. Ayun lang. Good night, everyone. Bye-bye.